Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayo naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao. Alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo, kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamagitan niya'y aming sapitin ang hindi magmaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian. Kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Nang malapit na siya sa Betfage at Betania, sa bundok na kung tawagin ay bundok ng mga olibo, pinauna niya ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok dooy matatagpuan ninyo ang isang bisirong asnong nakatali. Hindi pa ito nasasakyan ni numan. Kalagin ninyo ito at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit inyo kinakalag, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon. Kaya't lumakad ang mga inutusan at tatagpuan nga nila ang asno, ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus." Samantalang kinakalag nila ito, tinanong sila ng may-ari, "Bakit ninyo kinakalag iyan?" "Kailangan ito ng Panginoon," tugon nila. Dinala nila kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya'y pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at sa kanyang daraanan na may inilatag ng mga tao ang kanilang mga balabal. Nang malapit na siya, palusong na sa libis ng butok ng mga olibo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kababalaghang nasaksihan nila.
ang wika nila. Purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit. Purihin ang Diyos. Sinabi sa kanya ng ilang Parisayong kasama ng karamihan, Guro, sawayin mo ang mga lingkod, ang iyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga taong nagbubunyi kay Jesus. Halina magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagidapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kampi ng kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din ang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawat, sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi sa pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? May pangkat na mga buhong nasa aking pumarigid, para akong nasa gitna niyong asong mabangis. Mga kamay ko at paa ay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon.
O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya inyong dakilain, kayong angka ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao, at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y intirampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tumindig ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga iskriba. Dinala nila si Jesus kay Pilato. Sinimulan nilang paratangan siya, anila, Ang taong ito ay isang nahuli naming nanunulsol sa aming kababayan na maghimagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis kay Cesar. Pinapapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. at tinanong siya ni Pilato, Wala akong makita. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. ngunit mapilit sila at ang wika. Sa pamamagitan ng kanyang mga turoy, inuudyo kanyang maghimagsik ang buong Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga-Galilea si Jesus, at nang malamang siya ay mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus, ngunit hindi ito sumagot kaunti man. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga iskriba na walang tigil na kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuotan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At ng araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato
na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao, at sinabi sa kanila, Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito, sa kasalanang panunuhol sa mga tao. Ngayon sinisiyasat ko siya sa harapan ninyo, at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo. Gayon din si Herodes. Kaya si Jesus ay ipinabalik niya sa akin, hindi siya dapat tatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan, kaya't ipapahagupit ko na lamang siya at palalayain. Tuwing Pasko, kinakailangang magpanaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit sabay-sabay na sumigaw ang madla. Patayin ang taong yan, palayain si Barabas. Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus, ngunit sumisigaw ang mga tao. Ipako sa krus! Ipako sa krus! Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipapahagupit ko na lamang siya at saka palalayain. Datapwat, lalo nilang ipinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus, at sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalayan niya ang taong nabinanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay, ayon sa hinihingi nila. At ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dalanan nila si Jesus upang ipako, nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Cirene. Pinigid nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus, kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nanambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdadalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpapasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, kumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? May dinala pa silang 2 salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan, anila. Iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na anak. Sinabi nila, Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring na kabitin at ang sabi, Hindi ba ikaw ang Mesiya? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, ngayon di, isasama kita sa paraiso. Nang mag-ikalabindalawa ng tanghali, nagdiilim sa buong lupain,
hanggang sa 3 ng hapon, na wala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo itinatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Sa sandaling katahimikan tayo lumuhod at magnilay sa sumandali. Magsitayo po ang lahat. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya ay nagpuri sa Diyos. Tunay ngang matuwid ang taong ito. Sabi niya, ang nangyaring ito ay nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid, at umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Sa araw pong ito ay ganap na nating sinisimulan ang mga mahal na araw. At sinisimulan natin ito ngayong linggo. Nakilala natin sa tawag na Linggo ng Palaspas, Palm Sunday o Domingo de Ramos. Kilala rin ang linggong ito bilang Passion Sunday sapagkat napanaagan natin sa Ebanghelyong ating kababasa lamang ang paghihirap ni Jesus. Sinimula natin ang pagdiriwang sa paggunita ng matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Tangan-tangan ng mga palaspas na binasbasan at iwinagayway, nakiisa tayo sa bayang iyon sa pagtanggap kay Jesus. Subalit sa di kalaunay, nasaksihan natin na kung paanong si Jesus ay tinanggap ng taong bayan na nagbubunyi, sila rin ay nagsisigaw ng ipako sa krus. Sa mga ebanghelyo na ating binasa sa liturhiya, sa unang bahagi at sa ngayon, narinig natin ang mga iba't ibang klase ng pagsigaw. Ang sigaw ng pagbubunyi ng si Jesus ay tinanggap ng taong bayan, at ang sigaw ng pagbabagsak, ang sigaw ng panlilibak. Narinig natin ang sigaw ng pagtanggap, at narinig din natin ang sigaw ng pagtataboy sa Kanya. Ang sigaw ng pagsasaya na narito na ang Mesiyas, at ang sigaw ng pagkagalit, ang sigaw ng pagmamahal, at ang sigaw ng pagkamuot, ang sigaw ng Osana sa anak ni David, at ang kabalintonaang sigaw ng taong bayan, ipako sa krus. Sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, batid na niya na nalalapit na ang kaganapan ng kanyang misyon. Nasa katuparan na ang mga salita ng propeta na ang Mesiyas ay papasok sa bayan na sakay ng asno. Niyayakap na niya unti-unti ang kalooban ng Ama na ialay ang buhay ng buong buo sa ngalan ng pag-ibig, sa ngalan ng paglilingkod sa Ama at sa bayang minamahal. Nasaksihan natin sa pagsisimula natin ng mga mahal na araw, ang dakilang pag-ibig ng Diyos. At ito ang ating pagninilayan sa buong linggong ito, ang mahal na araw, ang pagmamahal ng Diyos, ang pagmamahal na hindi nagpapabaya, ang pagmamahal na hindi nang iiwan, ang pagmamahal na gagawin ng lahat sa ngalan ng pag-ibig sa kanyang mga minamahal. Sa ating ebanghelyong narinig tungkol sa mga paghihirap ng Panginoon, nasaksihan natin na bukod doon sa mga panlabas na sakit na kanyang naranasan, meron 2 bagay na masakit siya rin na naramdaman. Una ay ang pagtataksil. Ang pagtataksil ng mga kaibigan, ang pagtataksil ng kanyang minahal, ang pagtataksil ng kanyang mga pinaglingkuran.
Narinig natin unang-una ang pagtataksil ng mga taong kanyang pinagaling, ang mga taong naniwala na ito na ang Mesiyas, ang mga taong sumalubong sa kanya, ay siya rin namang naudyokan na sumigaw ng ipako sa krus. Ang pagtataksil ng religious institution, ng mga Pariseo, ng mga eskriba, na may alam sa batas, may alam sa kasulatan, subalit piniling hindi maniwala na narito na si Jesus, narito na ang pangako mula sa lumang tipan. Ang mga relihiyoso na dapat magtataguyod sa kapakanan, ang mga relihiyoso na dapat manindigan sa tama, ay siya pang nag-udyok upang siya ay ipapatay. Ang mga pinuno ng bayan na alam naman na wala siyang kinalaman, batid naman ni Pilato na siya'y inosente, subalit nagpaudyok dahil sa kapangyarihan at impluwensya ng marami, kaya't hindi pinanindigan ang tama, bagkus mas binigyan ng halaga ang kasinungalingan at ang kamalian. Ang pinagkatiwalaang si Judas, kaibigan at alagad na kasama na siyang nagbenta sa kanya sa ilang salapi at nagdala sa kanya doon sa hantungan niya sa paghihirap sa krus. Ang pagtataksil ng mga minamahal, ang pagtataksil ng kanyang pinaglingkuran, ang pagtataksil na ito ay nagdulot din kay Jesus ng bigat at sakit. Ikalawa, ang pang-uulila ng mga taong kanyang mga inaasahan, ng kanyang mga kasakasama. Nang si Jesus ay dinakip, nawala ang mga alagad, nawala ang mga taong sumusunod, iniwan siya ng lahat. Siya ay napabayaan, nag-iisa sa krus, kasama ng dalawang magnanakaw na parusahan din ng kamatayan. Si Jesus ay iniwanan at nag-iisa doon sa krus, sa ngalan ng pagmamahal. At lahat ng mga nangyaring ito ay dahil sa diwa ng dakilang pag-ibig ng Ama, na ayaw niyang mawala tayo sa Kanya, ayaw niyang mawalay tayo sa Kanya, ayaw niya na tayo ay mapariwara, sapagat ang nais sa atin ng Diyos ay mapabalik sa tahanan kung saan tayo ay Kanyang inaasahan. Sa pagsama natin at paglalakbay sa buong linggong ito, tinatanong tayo sa pasimula, iiwan mo rin ba si Jesus? Marami sa kanyang pinaglingkuran at minahalang nagtaksil at iniwan siya. Tayo na sumasama ngayon sa kanya sa paglalakbay sa mga mahal na araw, tayong sasama sa kanya sa pagunita sa daan ng krus. Iiwanan mo rin ba si Jesus? Tatalikdan mo rin ba si Jesus at uunahin ang iyong sarili, ang iyong mga nakagawiang kasalanan? O handa kang sumunod sa Kanya sa daan ng Kalbaryo, sa daan ng krus, sa daan ng pagmamahal? Handa ka bang ibigay sa Kanya ang lahat-lahat? Kahit mahirap, kahit marami kang pinagdadaanan, kahit meron kang karamdaman, handa ka bang isuko ang lahat sa ngalan din ng pagmamahal mo kay Jesus? Ang mga mahal na araw ay tungkol kay Jesus na nagmamahal. Ang tanong, handa ka rin bang magmahal tulad ng pag-ibig sa iyo ni Jesus? Pagmamahal na iaalay ang lahat, maging ang sariling buhay sa ngalan ng pag-ibig. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magbumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala
sa dakilang pagmamahal ng Panginoon na nakauunawa sa ating mga kahirapan at pangangailangan, inulog natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at ating sambitin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway tulad ng nagsitanggap sa Kanya sa Jerusalem, maging bukas lagi ang mga puso ng lahat ng mananampalataya sa pagtanggap kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang Santo Papa, ating obispo at mga pari ay matukumbay na magpatuloy sa paggabay sa ating upang maging tapat kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang pagpapasya ng lahat ng hukom sa ating bayan ay maging mabilis, walang pagkiling o bahid ng katiwalian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang mga biktimang pinagkaitan ng katarungan ay magpatuloy sa paghahanap ng hustisya ng may tibay ng loob at magtamo ng nauukol na katarungan sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway maunawaan nating ang mga hirap at sakit ni Jesus ay dahil sa sarili nating mga pagkakasala at kawalan ng pagsisisi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng tao sa buong daigdig, huwag sana nilang hayaang masapawan ng mga makabagong teknolohiya ang makataong pakipag-ugnayan at pakikisama at matutong igalang ang dangal ng tao at makatulong sa lahat upang harapin ang mga makabago ring mga paghamon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, alalayan mo kaming mabuhay alinsulod sa turo ni Jesus. Sa pakikibahagi namin sa kanyang paghihirap, makibahagi rin nawa kami sa kanyang kaluwalhatiang walang hanggan. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Ibigay ng buhay mo at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng aming pagganap, kundi na paghahain minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin. Sa pagmamalasakit niyang kami palayain. Sa kamatayang kinasusuungan namin, kaya't namatay siya upang kami ay buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin na si Hesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat na mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesus na tumatawag sa ating talikuran ng kasalanan at magbalik sa Kanya. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanya muli pagkabuhay, bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na humayo kayo, taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang mabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang mamamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay iniban ng Diyos na kapiling niya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan,
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.